naisip yung mga ganyan. Oo. Fourth year pa lang yata ako niya nung nasulat ko yan. Na lahat ng meetings natin sa mga tao ay mostly akala natin may mga invisibilities. Halimbawa, pagkatapos ng interview na to, hindi naman na tayo lagi magkikita o kung magkikita pa tayo sa mga susunod na panahon. Pero yung pagtatagpo na to ay laging bahagi na ng pagkatao ko. Palagay ko, yung pagtatagpo na ito, bahagi na rin ng pagkatao mo kahit paano at ng mga nakikinig sa atin. So yung intersection ng pagtatagpo at paghihiwalay, baka binary lang din siya, pero ang totoo, wala naman talagang lagi nagtatagpo at naghihiwalay. Lahat tayo ay bahagi ng isang parang ecology ng mga relationships. Mel, kasi di ba ang mga kabataan ngayon, naiiba na ang kanilang pananaw, no, sa buhay. Especially sabi mo nga, no, ang bilis ng mga pagbabago sa mundo. Para sa iyo, na hanggang ngayon ay patuloy na humuhulma ng sarili sa pamamagitan ng edukasyon. Dahil ngayon nga, no, mga Kapilipino kasalukuyan, ay ikaw ay kumukuha na ng doctoral, no, sa creative writing. Ano ang maibabahagi mo sa mga kapwa nating Pilipinong kabataan kung bakit napakahalaga ng edukasyon pa rin? Mahalaga yung edukasyon sa ngayon dahil unang-una, ito yung bibigay sa atin ng opportunity na i-hone yung kung ano yung tingin natin, strength natin, at yung ano yung makakontribute natin sa lipunan. So, ganun ko siya nakikita. Kung ikaw ay struggling pa rin sa kung ano yung dahilan kung bakit ka mag-aaral, siguro ang sarili mo makakasagot dahil kailangan muna alamin mo kung ano yung strength mo. Saan ka ba magaling? At palagay ko doon sa kung saan ka magaling, yun yung may ko-contribute mo sa lipunan eventually. Yun yung purpose ng pag-aaral, hindi para umangat tayo lahat sa lipunan, kundi maipakilala sa atin ano yung kakayahan natin. At yung kakayahan na yun, may contribute natin dun sa welfare ng ibang tao bukod sa sarili natin. Kumbaga, no, kahit sa kabila ng mabilis na pagbabago ng panahon, napakahalaga pa rin ang pagkakaroon ng magandang edukasyon. Kasi siya yung magiging puhunan natin, no, sa paglinang ng ating sarili at pagpapakilala ng ating kakayahan sa mundo. So, Mel, pag-usapan natin yung nagawa mong libro ngayon na kakalunsad lang, no? Pandemonyo. Medyo sa pandinig, hindi siya nakaka-intriga. No, nakaka-intriga kasi parang hinati mo ang isang salitang maaaring sa iba-iba yung pakahulugan. Ano ba ang konsepto? Paano mo mailalarawan sa kwentong Pilipino? Ano ang ibig sabihin ng pandemonyo? Yung pandemonyo na title ay na-conceive because of different energies. Dami energy na naisip ko kung ano-ano. No? Yung pandemonyo ay maraming pinatutungkulan. Una-una, obviously, tungkol sa demonization. So ito ay may pagkaano critic on the Filipino colonial panahon. Kaya sinet ko siya ng 1800s na antipolo pa rin. No? Yung tendency ng colonizers na i-demonize yung culture natin na hanggang ngayon ay nag-work kasi meron tayong self-hatred. Yung bang colonial mentality. Produkto yun ng pagdidemonize sa culture natin na parang yan ay mga kultura ng mga demonyo. Sabi ng mga fraile noon. Isa yun. Isa sa energy pa, yung idea na yung tinapay. Kasi yung pan in Spanish, it means tinapay. So pandesal. Yung idea ng tinapay bilang isang produkto na na-establish sa Pilipinas or nadala sa Pilipinas nung panahon ng Manila-Acapulco trade, no? Panahon na ng Espanyol na-introduce dito. So yung interplay ng colonialism tsaka ng food culture, ng pagkain, demonisasyon, pagtugis sa demonyo. Sino ba ang demonyo talaga? Yan yung mga pinaglalaroan ko ron sa title mo, from different energies. Okay. Ano ang pinakabuod na nais mong itawid sa mambabasa ng iyong libro? Buod, kumbaga kung gusto nilang basahin ba? Ganun.
Tungkol ito sa dalawang bata, si Terry at si Abes, na nakatagpo ng isang draft or croquis. In Spanish, croquis yun, yung draft ng isang mapa. Yung mapa na yun, para silang na-curious, i-decipher. And then eventually, yung mapa na yun will lead them para tugisin yung demonyo. Kung ano man yung demonyo na yun, you will find out. Okay. Pag binasa ninyo. Pati ako naiintriga din sa libro mo, no? And sana mabigyan ako ng pagkakataon mabasa din yung libro mo na yan. Okay, bago tayo magpatuloy, no, Romel, imbitahan mo mga nanunood sa Kwentong Pilipino na saan makakabili ng iyong libro and basahin nila upang malaman nila kung ano ang nais mong itawid sa buhay nila. Hello po. Yung Pandemonyo ay kakalabas lang. Actually, parang some 2 weeks ago pa lang siya nilabas. Ang naglabas nito ay University of the Philippines Press. So kung gusto niyo mag-avail ng libro, available siya sa Shopee, I think sa Lazada rin, tsaka sa physical store ng UP Press, no. So pwede niyo siyang mabili doon. Sinulat ko siya sa isang paraan na magaan siya basahin, tsaka may iksi yung kabanata. Kasi yun ang mabilis yung natin yung attention span natin. Siguro, hindi ko generalize. Pero yun, nabanggit ko na kanina. Kaya, dinesign ko siya in a way na pwede parang mabasa nyo lang ng 3 kabanata, mabilis. Pwede nyo na munang iwan. So, pwedeng parang patikim-tikim lang. So, ganun. So, may enjoy nyo siya, tingin ko. So, pili kayo kung may pagkakataon. Okay, mga Kapilipino, nakaka-intriga man ang titulo ng kanyang libro. Sana po, basahin nyo po and bumili kayo, no, ng kanyang librong Pandemonyo. O ito, pabalikan ko yung unang libro na nailathala din, no. Ilang bit-bit sa pagsagip sa sarili. Ano ang buod nito? Paano mo itatawid sa amin sa Kwentong Pilipino ang librong ilang bit-bit sa pagsagip sa sarili? Yung ilang bit-bit sa pagsagip sa sarili ay isang compilation ng creative non-fiction. So, mostly, essays, tsaka experimental essays, no, na tinipon ko mula rin sa mga na-publish kong trabaho, mula, I think, from I was 17 years old to 19 years old. So, yun yung span hanggang 20. I was only 20 noong na-publish yung bit sa pagsagip sa sarili. Ito yung panahon na hinahanap ko, ano yung genre ko sa pagsusulat. Ang una kong, nung una kong formal training sa pagsusulat, poetry, sa linangan sa imahe nito, rhetoric at yung lira. Yun yung aking formal training sa pagsusulat. So, inakala ko noon na makata. Parang mas makata na pasulat ako. Pero napansin ko, parang hindi ako ready. Parang ang idea ko noon, baka ang una ko yata magiging libro, tawag nito, collection of poems. Pero naisip, parang hindi ako satisfied sa mga nasusulat ko. So, I ventured out and then I realized, meron din akong kakayahan sa pagsusulat ng personal essays. So, nag-personal essays muna ako. Pero, na-realize ko, kaya pala hindi ako nagpa-publish tsaka na hindi ako tumutok na sa poetry na writing. Kasi, eventually, yung magiging poetry ko ay in a form of songs. Yung ilang bit-bit sa pagsasagip sa sarili ay tungkol sa mga childhood recollection ko, tsaka mga memoir, tsaka autobiographical note about myself. Na ang idea nung mismong collection ay yung pagsusulat natin ay isang akto ng unang-una, pagsasagip ng memory. Pag nagsusulat ka, meron kang memory na kinikerry, na bibit-bit mo, nasasagip mo. At the same time, yung pagsasagip na yun at pagsusulat na yun ay pagsasagip din, hindi lamang sa memory, kundi sa sarili mo. So medyo personal din siya sa akin. Palagay ko, maraming mga pagkakataon na nasasagip tayo at ako, lalo na ako, nung akto mismo ng pagsusulat ko. So, kung hindi ako nagsusulat, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko ngayon. Baka either nabaliw na ako, ano man ang baka wala na ako ngayon. So, sa isang paraan, isa siyang akto ng pagsasagip. So, yun yung parang gist ng Bago makalimutan, no, nais kong kumuha, no, ng mga linya doon sa mga kanta na naitanghal mo
sa iba't ibang lugar dito sa Antipolo. Yes. Okay. O ito. Ang pinakauna kong ibabahagi sa inyo mga kakwentong Pilipino ay mula sa kantang, paano i-pronounce to? Apopenia. Opinion. Apopenia. At ang linyang ito ay nakakapagod din palang magkabit ng lahat ng bagay na hindi na maibabalik. Anong emosyon ang meron ang linyang ito? Yung Apopenia ay tungkol sa human tendency. Actually, nag-emerge siya as psychiatric or psychological terminology. Na nag-denote ng, parang una para siyang mental, sabi nung umimbento ng salita na yan, si Klaus Conrad, tungkol siya sa sakit na yung tendency ng isang parang schizophrenic na magkaroon ng delusion na mayroong connection yung mga bagay na sobrang random naman. Pero at the same time, habang tumatagal yung panahon, na-realize ng mga psychologists tsaka ng mga tao na baka halos lahat yata ng tao may tendency na makakita ng pattern sa mga bagay na wala namang talagang connection. Kasi ang tendency ng tao i-make sense yung bagay na walang sense. Parang pag hindi yan nagme-make sense, lagi nating hinahanapan sa isip ng sense. Yung linya na yan ay parang ginawa kong personalized doon sa nagsasalita. Nung kumakanta dyan, nung tao na nagsasalita dyan. Ginawa kong personal sa kanya. Yung idea na baka ako lang ang nag-iisip ng mga connection na hindi naman talaga totoo. So perception ko lang yung ano yun. So ang hirap din palang magkabit ng lahat ng bagay na hindi naman maibabalik. So at the same time, hindi na siya maibabalik. Baka hindi rin naman talaga siya nangyari. Yes. Parang delusion siya ng tao. So yun siya. Ito, mula naman sa kantang Kalsada. Ito yung medyo nakuha yung damdamin ko dito dahil sabi nga dito, no, sa dalawang linyang to na hindi naman ako bumati sa simula upang sa dulo ay magpaalam. Masyado siyang, di ko alam kung paano siya i-apply sa buhay nyo, sa buhay personal o buhay pag-ibig natin. Sa isang kumanta nito, paano mo maitatawid sa kwentong Pilipino ang mga linyang ito? So, konting lang din, background lang din. Bilang isang pagkilala doon sa line na pinanggalingan. Yung kanta na Kalsada ay sinulat ko in response, almost an adaptation of a play. No? Noong high school kami, mga 4th year high school ako, nakalimutan ko na kung anong taon. 4th year siguro, 3rd year. Merong nag-viral sa Facebook na post na ang nakalagay doon ay liham ni Oriang kay Andres Bonifacio. Tapos, yung liham na yun, nakalagay doon, mali ka. Tapos, yung dulo ng liham na yun, ang ganda-ganda nakalagay. Hindi naman ako nagpapaalam sa iyo para sa dulo ng lakbayin na ito ay ako ay liliko sa kanan at ikaw sa kaliwa. So yung line na yun, laging tumatak sa isip ko yun. Then eventually, pinost siya ng pinost, nag-share, ang dami nag-share, nag-viral siya. Eventually, marirealize ng mga tao, at least ng ibang mga friends ko, tsaka ako, na hindi siya totoong sinulat ni Oriang kay Bonifacio. Nanggaling siya sa play ng isang magaling na playwright, si LJ Del Doc. Isang award-winning playwright. Walang ka-award-winning playwright, no? Kaya ako nasulat yung kanta na yan. Dahil dun sa idea na akala ko si Gregorio de Jesus talaga nagsulat. Pero ang galing ni LJ Del Doc. No? At kaya, directly, meron ako mga inangkat na line na yun. No? Ginawa ko rin siyang personal na yung buhay natin. Bata pa ako niyan, hindi ko alam kung paano ko naman naiisip yung mga ganyan. 4th year pa lang yata ako niyan nung nasulat ko yan. Na lahat ng meetings natin sa mga tao ay mostly akala natin may mga invisibilities. Halimbawa, pagkatapos ng interview na to, hindi naman na tayo lagi makikita o kung makikita pa tayo sa mga susunod na panahon. Pero yung pagtatagpo na to ay laging bahagi na ng pagkatao ko. At palagay ko, yung pagtatagpo na ito, bahagi na rin ng pagkatao mo kahit papaano at ng mga nakikinig sa atin. So yung intersection ng pagtatagpo at paghihiwalay, baka binary lang din siya, pero ang totoo, wala naman talagang lagi nagtatagpo at naghihiwalay. Lahat tayo ay bahagi ng isang parang ecology ng mga relationships, lalo na ng mga love, tsaka ng mga hate man yan na relationship. So, ito, isa pang kanta mo
na may titulong tapat lang, no? Parang kapag pinutol mo, no, kung puputulin mo sa tamang gramatiko, sapat lang. Pero kung bibigyan ko naman to ng tamang apostrophe, ang tawag ba doon? Hahatiin ko siya, sapat lang. Di ba? Yung bang kuwit. Kung dilika ako ng isang pangungusap, may kuwit sa gitna. So itong linyang ito, no? Itong sa hindi masabi ng mga salita, tapat lang kita nahanap, tapat lang ng kita makita. Ano naman ang iyong naging pinaghugutan ng mga linyang ito?